Bigo yung mga senators, mga kababayan. Gustong wrestlingin yung no work, no pay bill na final sa Congress ni Majority Leader Sandro Marcos. Ayun, nag-report na sa trabaho si Pulong. Rallies behind Soto. Kaya nag-fail, mga kababayan, yung attempt ni Amy Marcos at saka ni Alan Peter Cayetano. Ayan ang komposisyon ng 20th Congress. Majority members. Ito yung mga nasa minority. Si Alan Peter Cayetano, saka si Amy Marcos. Sila daw yung utak. Ginagapang yung mga other members of the majority. Tolentino. Yung coordinates niya under Philippine Maritime Zones Act ay idiniposito na sa Secretary General ng United Nations. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kumusta po kayo? So, ngayong umaga, maraming mga putok na balita na pag-usapan natin. Bigo yung mga senators, mga kababayan. Gustong wrestlingin yung posisyon sa pagiging Senate President ni Tito Soto para proteksyonan siguro si Sara. At saka yung mga kasama nilang incumbent senator na sabit sa anomalya sa flood control scandal. Gustong proteksyonan siguro nila. Kailangan nanyang matanggal itong si Senate President Tito Soto. Ayun. Hindi po nagtagumpay. Gusto daw kasing iupo si Senator Loren Ligarda bilang first female Senate President. Ayun. Hindi po nagtagumpay. Yung tinatawag Madam President, tinatawag ni Mig Zubiri doon sa sesyon kahapon. Joke man lang pala yun. Nagkatuwaan lang kami. Sabi ni Tito Se, isa pang magandang balita. Effective po, mga kababayan, no work, no pay bill na final sa Congress ni Majority Leader Sandro Marcos. Ayun, nag-report na sa trabaho si Pulong. Natakot, mga kababayan. Ibigay ko muna sa inyo yung mga balita ngayon. Rallies behind Soto. Kaya nag-fail, mga kababayan, yung attempt ni Amy Marcos at saka ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni interview ng GMA, katuwaan lang naman namin anya. Tapos nagpa-picture sila na kumakain po, nagmerienda. Pero itong si Malutikia, excited masyado. Majority plans to make Ligarda Senate President before end of 20th Congress, sabi po ni Soto. Ayan ang komposisyon ng 20th Congress. Majority members. Ito yung mga nasa minority. Si Alan Peter Cayetano, saka si Amy Marcos. Sila daw yung utak. Ginagapang yung mga other members of the majority. Ginagatungan, mga kababayan, si Loren Ligarda. Iniipitan niya yung anak mo, si Leandro Libiste. Iniipitan niya ng gobyerno. Magandaan niya niyan. Ikaw yung maging Senate President para may influence ka. Hindi umobra po, mga kababayan. So yon ang mga kaganapan, mga kababayan. So, pag-usapan natin ngayong umaga. Tapos pag-usapan din natin ito. Sabi ni Rodante Marcoleta, until today, I would like to believe that there has not been any specific computation or coordinates of the West Philippine Sea. Sinupalpal ngayon ni dating Senador Tolentino. Yung coordinates niya under Philippine Maritime Zones Act ay idiniposito na sa Secretary General ng United Nations at kinikilala na. Ang ibig sabihin nun, yun yung mapa, yun yung coordinates. So kung ano man yung sinasabi na walang malinaw na mapa, ayun ay pandilin lang na disinformation. Yun ang nakakalungkot. Senador ng Pilipinas, binoto ng mga mamamayang Pilipino ang posisyon, mga kababayan, at narrative ng China ang pinapakalat po ni Marcoleta. Kaya ang tawag ko sa kanya, Senator Mau Coleta, hindi Marcoleta. Palitan na natin ng O, yung R, Mau. Kasi, bakit naman niya Mr. Maravillas tinawag kong Mao? Kapangalan ni Mao Zedong, yung leader ng China.
si Mao Zedong, si Sara Duterte, Sara Mao. Lahat yan mga senators, mga kababayan, ang tawag na ngayon dito sa mga taong ito. Effective pala, Sandro Marcos touts bill after absentees return to House. Biglang nag-report mga kababayan, nagtaka yung mga taga-kongreso kasi biglang nagpakita si Pulong. It seems that his proposal of having a no work, no pay scheme for members of Congress is already effective even before it is deliberated or enacted. As absentees have started to return, Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos said on Wednesday. Kita mo na, in an ambushed interview on the sidelines of the House of Representatives session, Marcos was asked if he thinks his House Bill number 7432 or the proposed No Work, No Pay for Members of Congress Act is already effective as Davao Representative Paulo Duterte was seen going to work. Duterte has been called out by his critics and colleagues including Marcos for often being absent from office. Na-invite po kami ni Mrs. sa Kongreso, mga kababayan, to cover some committee hearings. Last year, napadaan kami doon sa opisina ni Pulong, may pangalan. Sabi ng kasama naming vlogger na nagko-cover ng session sa Congress. Ito niya, yung opisina ni Pulong. Lagi niyang walang tao dyan. Kahit yung mga staff po, wala kang makita. Yan niya, laging sarado. Pagkatapos, malikabok na. Seldom niya na makita mo dyan. Wala man niya laging tao dyan. Imagine, sumusweldo ka 300,000 per month. Hindi ka man mag-participate sa mga committee hearings, meetings, deliberation sa session. O kahit attendance na lang. Nakita ko noon si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Matanda na, congresswoman ng Leyte. May naka-wheelchair na nga eh. Pero nag-attend siya ng session. Hindi man siya mag-participate doon sa deliberations, mahina na eh. At least nandun siya nagtatrabaho, nag-aasikaso. May mga bills siya na sinusulong. Nagdi-defend na lang yung mga kaalyado niya. Nagpapakita siya sa sesyon. Abang at least yung boto niya, yun na lang hanggang siya sa mag-retire. Yan si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Kung iisipin, hindi na dapat yun na ginagawa ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos, pero ginawa niya. Matanda na siya. And kasi nung medyo talagang pahina na siyang pahina, hindi na lang siya tumakbo pa. Yun ang responsible leader. Hindi yun, napakalakas pa yung katawan mo. Nakapag-ikot ka nga sa buong mundo, nag-file ng bakasyon. Pagkatapos, travel, nag-apply. Ilang bansa yung gusto niyang puntahan? 17 yata yon or 16. 2 months, mag-iikot sa buong mundo. Pagkatapos, yung session days, hindi ka man lang nagpakita sa Congress. And this time, ito na yung balita. Butit na isipan nito ni Sandro Marcos. It has not been passed, pero gumagana na. Marcos said, no, comment na lang. During the session on Monday, House Bill 7432 was referred by the Committee on Rules to the Committee on Appropriations. Under the bill, members of Congress or duly elected senators and representatives will only be compensated for days in which they are present and performing officials, legislators' duties which refer to. Dapat nga ibalik yung dating sistema, mga kababayan noon, na per session na lang. Pag nag-attend siya sa session or sa committee hearings, may certain amount, may rate siya. Pero kung halimbawa umuwi, nagpakita lang, nagpa-check ng attendance, tapos umalis, dapat consider absent pa rin. Kasi nagdaya siya, nagpa-check ng attendance, di man participate sa deliberation or kahit maupo man lang para mabilang yung boto niya. Considered absent, nagpa-check lang ng attendance. Pero kung nag-stay siya, the whole duration ng session, o di counted as present. Dapat ganun po. May rate lang per session. Kung magkano, 100,000. Kung halimbawa, mahal naman na niya Mr. Marvinez, 100,000. Pwede ba niya 1,000 na lang? 1,000 per session. Hindi ka mag-attend ng session, di wala kang 1,000. Dapat gano'n. May DTR, daily time records, tulad ng mga ordinary employees. Bakit ganun yung trato natin sa kanila? Just like the civil servants. Mga civil servants din, public servants yung tawag sa kanila.
Parehas. Public servant, civil servant. Bakit sa mga civil servants, ordinary employees, no work, no pay sila, wala pang overtime, pero overtime sila kung magtrabaho. Tapos pag nag-absent, may memorandum agad sa kanilang superior. Masyadong abusado itong mga congressmen, mga senator. Sumobra na. Tapos ang mga mga palusot nila, kuha niya kasi, umiikot sa mga nasasakupan, umiikot sa pamumulitika lang, iniikot siguro yung mga projects nila para kumubra ng kickback. Duterte camp ready to explain Mary Grace Piatos. Pag naniwala pa kayo dito, pang-uuto na naman po ito. Ang balita ngayon, the camp of Vice President Sara Duterte is ready to explain controversy surrounding the impeachment complaint filed against her, including the mysterious Mary Grace Piatos. Lawyer Michael Pua, one of the counsels of the Vice President, made the pronouncement Wednesday as House members endorse 2 new impeachment complaints against her. We are prepared to address all allegations, including confidential funds, issues kasama na yung paratang that includes allegations on names of such as Mary Grace Piatos, sabi po ni Pua. The identity of Mary Grace Piatos, who allegedly received controversial funds from Duterte's office, remains a mystery after the Senate archived in August 2025 the first impeachment case against Duterte. The name Mary Grace Piatos was flagged by lawmakers during the build-up of the complaints against Duterte as it did not exist, according to the Philippine Statistics Authority. So baka may ipipresent na sila na tao ng pangalan Mary Grace Piatos. O di wow. O di ba? Pero hindi ako naniniwala na may ipipresent silang tao na an identity Mary Grace Piatos. Ito, mga paduda na naman po nila. Pag naniwala ka, magpauto ka dito sa mga kwento nila, tapos ka. Ang ibig sabihin yan, may nang nilalang ka. Many times, lahat ng mga sinasabi nila, baliktad. Pag sinabi nila na ready, hindi ready. Yan ang ibig sabihin niya. You have to interpret all the pronouncement na baliktad para hindi ka mauto. Nakita ninyo? Sabi nila, I want a bloodbath. Ano ginawa? Technical lang po, mga kababayan. Ano ginawa ng kanyang mga kaalyado na mga DDS senators? Ayun. Napilitan na lang po na mag-motion to archive si Tito Sen. Si Tito Sen, mga kababayan, yung nag-motion to archive na lang. Kaysa tigbakin ng tuluyan. Pero yun pa rin yung nangyari. Nag-close rank sila, mga kababayan, just to protect Sara Duterte. So itong mga taong ito, kaya ang tawag ko sa kanila, DDS senators, Duterte senators, hindi man po senador ng bayan. And ngayon, senators po, senador ng China. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Tapos, pinapasweldo natin from the taxes of the Filipino people. Yan ang nakakalungkot. Di ba? Anyway, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.